Hi, this is Christy and Europe and welcome again to my mini vlog. Ngayong araw nga ay tutur namin kayo dito sa France, pero bago ko nga ipagpatuloy yung voice over ko, napanood nyo nga yung mga previous vlog ko, ito yung mga kadugtong niya, marami pa to, o diba sobrang late na. Ang dami kasi. By the way, update ko lang, nandito na nga kami sa city. Nag-rent na lang kami ng sasakyan kasi pag hinintay pa namin yung metro namin, sobrang late na kami. Hindi na namin maabutan yung pinabook namin na tootbus. Yung tinatawag na half on, half off. Pero hindi din worth it kasi kalahating araw lang namin nagamit. Maganda kasi yung bus na to sa mga first timer katulad namin na hindi marunong mag-commute. Ayan, tuloy naubos ang pera. Travel goals yarn. Pero seryoso, maliles talaga yung pagod nyo dito sa kakaikot kasi sobrang laki ba naman ng city na to. Kasi dumadaan ito sa mga tourist spots. Mamaya makikita nyo kung ano yung mga nilibot namin. Pero kung napapansin nyo sa video namin, kanina pa kami ikot ng ikot dito kasi hindi namin mahanap kung saan yung parking nila. Pero sa wakas, nahanap din namin. Pero mahigit 1 oras din yung paghahanap namin bago kami makasakay ng bus. Kung itatanong nyo kung magkano yung binook namin dito, nasa 40 euro po siya. Pero pag kinonvert natin into peso, 2.4 mahigit. O diba? Sobrang mahal. Pero 24 hours din natin ito magagamit. By the way, nandito na nga pala kami sa taas ng bus. Tingnan nyo naman, sobrang ganda ng view. Buti na lang may upuan pa kami. Kung nakikita nyo kung ano yung nasa harapan namin, hindi yan monumento sa Maynila. Yan yung monumento nila dito sa France. Kung tawagin sa sikat na pangalan, Arc de Triomphe. I don't know if tama yung pag-pronounce ko, pero yan po yung tinatawag nila dito. Sobrang ganda, sobrang laki niya. Talagang mabibilib ka na lang talaga sa gumawa nito. Yan yung isang famous dito sa France. Tingnan nyo naman, dinudumong siya ng mga tao. As in, sobrang daming tao talaga nung pagpunta namin dyan. Kahit saan ka pumunta na mga tourist spots. Unang spots pa lang yan, pero sobrang na-amaze na kami, na-excite na kami sa mga makikita pa namin. Isa din kasi ito sa mga nakikita ko sa movies, sa social media, kaya parang ayaw mo maniwala na nasa harapan mo na. Sobrang na-amaze talaga ako. Sa panahon nga nito ay nakikita ko na kung ano yung nakikita nyo. Ito yung pinaka ine-excite ko sa buong buhay ko na makita siya in personal. Pero ayan na siya guys, nakita ko na siya malapitan. Kaya talagang nung nakita ko yan, parang napapaluha ako hanggang ngayon. Grabe talaga yung love ni Lord. Grabe yung favor niya sa life ko. Kaya all glory to God talaga. Pagkatapos nga namin lumibot sa Eiffel, nandito na naman kami sa Pont Alexandre III. I don't know how to pronounce talaga. Sobrang hirap. At ito naman yung Assemblée Nationale nila dito sa Paris. Hindi ko talaga alam kung tama yung mga pronunciation ko. I-comment nyo na lang talaga kung mali-mali yung mga sinasabi ko. After nga namin nadaanan yung Assemblée Nationale nila, nandito na naman kami sa tinatawag nilang Place de la Concorde. Kung tawagin sa English is Place de la Concorde. After nga namin umikot dito, ay papasok na naman kami sa tinatawag na La Madeleine or Mary Magdalene. Isa din itong sikat dito sa Paris. Based on my research, today, La Madeleine continues to stand as an iconic structure in Paris. Tingnan nyo naman, sobrang ganda ng paggawa nila. Pagkatapos namin dito lumibot, ay na-stuck kami sa daan kasi sobrang traffic talaga. Hindi kami makaalis kasi sobrang daming tao. At habang papasok nga kami dito, ay na-amaze kami sa sobrang laki ng museum na to. Ito lang naman pala yung tinatawag nilang The Louvre Museum.
kasi isa ito sa pinakamalaking museum sa buong mundo. Tingnan nyo naman, sobrang laki. Siguro kulang yung isang araw mo na malibot mo ito ng buo. At habang palabas na nga kami dito, ay sabi ng mga kaibigan ko na gusto sana namin magpa-picture dito. Pero dahil baka mahirapan na naman kami magantay ng bus, kaya sabi namin wag na lang. Isa din kasi ito sa bucket list namin na dapat namin puntahan or makapag-picture kami. After nga na mahigit 2 oras na pagsakay namin sa bus, napag-desisyon na namin na dito na lang kami bumaba para makapag-picture din kami dito sa harap ng Eiffel. Hanggang dito pa rin talaga sobrang dami ng tao. Ganito talaga siguro pag sikat talaga yung lugar. Gagawin ng lahat, gagastusan ng lahat para lang makapunta sa dream country. At habang umiikot nga kami dito ay sobrang emotional ko na sana kasama ko yung buong pamilya ko dito. Pero in God's perfect time, alam kong makakapag-visit kami ulit dito. Kaya masasabi ko lang, thank you Lord na agad. After nga namin mag-picture-picture sa Eiffel, ay nag-decide na din kami na kumain na lang muna kasi sobrang gutom na din. Kaya buti na lang talaga, hindi na kami nagbiyahe ng mas malayo pa kasi malapit lang ito sa Eiffel. Pero mag-expect ka lang talaga na may kamahalan. Gusto ko nga sana umorder ng kaldereta kaso wala sila. Ay, nakakamiss talaga yung mga pagkaing Pinoy. Baka naman po may magpapadeliver dyan. Ito nga pala yung Eiffel paggabi. Sobrang ganda niya talaga paggabi. Dati yung nakikita ko lang na kumikislap-kislap is yung Christmas tree. Ngayon, yung Eiffel na talagang sobrang wala akong masabi. Sa panahon nga nito ay nag-decide na kami na umuwi kasi may kailangan pa kaming pupuntahan bukas. Exciting and magical moment yung pupuntahan namin bukas. Kaya abangan nyo yung next video ko. By the way, hanggang dito na lang. Thank you for watching and God bless everyone. Bye!